Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. And God bless you po, ating beloved Brother Richard Ilacio. Minimal tayo pong dito ngayon, sama-sama madalangin sa oras nito. Let us pray, hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagluluwalhati at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagtawag, salamat sa iyong pagpili, salamat sa iyong paghihirang, Panginoon. At narito kami ngayon sa dakong ito upang sama-sama kaming magbigay papurit, magpasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Tunay na kailanman ay hindi ka nagkulang. Kailanman hindi mo kami iniwan. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, Baala, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Hindi man po kami karapat-dapat, Mahal na Panginoon, sa dakilang biyayang ito. Ngunit narito kami nagpapasalamat, Mahal na Panginoon, sa dakilang kaligtasan. Ang aming dalangin sa oras na ito, Mahal na Panginoon, sa aming paikinig ng iyong mga banal na salita. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, ang iyong bang lingkod. Tunay na saga ng akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, Lord. Hallelujah. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pagkikinig as not right now. And bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik na po sa ating mga kinaupuan, minamahal. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, whole blessed Almeida family. At pleasant morning po, mga minamahal sa mga katuwang sa banal na ubasan ng Diyos. All our beloved webcast viewers around the globe, mga minamahal, at sa lahat po ng ating beloved visitors, baguhan, mga indetihan, to all our beloved brethren, mga minamahal sa atin pong lahat, pagpalain tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa oras nito, mga minamahal, medyo may clean na po ang ating oras, kaya bilis-bilisan po natin ng konti po, mga minamahal. At ihanda natin ating ballpen, ating po mga papel, ang ating po mga Biblia na natigit sa lahat, ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the truth behind our tears. The truth behind our tears. Ang katotohanan sa likod ng ating mga pagluha. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Beloved Major Nugget po, mga minamahal, in his own idea, ang sabi niya, kapag ang lalaki daw ay umiyak, bakla. Amen. At siya po ay membro ng isang makajablong turo. Siya po ay dating membro ng satanismo. Walang takot pumatay sapagkat siya po ay isang major. Ang sabi niya sa kanyang sarili, namatay ang kanyang nanay, hindi siya umiyak. Namatay ang kanyang tatay, hindi siya umiyak. Amen? Dahil para nga sa kanya, kapag umiyak ka, bakla ka. Amen? Ngunit alam po ninyo, isang araw, siya po ay napadako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang siya po ay nakikinig, habang siya po ay nanonood, gulat na gulat siya, mga minamahal, yung kanyang mga luha sa kanyang dalawang mata, pumapatak, mga minamahal. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak, hindi niya mapigilan ang pagluha. Nagtataka siya, anong aking nararamdaman? Samantalang, for his own opinion, ang pag-iyak ay para lang sa mga bakla. Ngunit yung time na yon, pinipiga yung kanyang puso. Hindi niya mapigilang tumulo ang kanyang luha. Mga minamahal, yun pala ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
At that very moment, mga minimal, right after po ng service, siya po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon at naging miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Iniwanan niya yung kanyang pagiging satanismo, naglingkod, mga minamahal ng may katapatan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katotohanan sa likod ng ating mga pagluha, hindi po masamang umiyak. Amen. Huwag lang sobra. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po rito, mga minamahal, 1 Samuel, chapter 30, verse 1 of the verse 4, sa Tagalog version na lamang po natin basahin para hindi po tayo makakonsume ng mahabang oras. 1 Samuel, chapter 30, verse 1 of the verse 4. Amen. Ito po sa aklat ng unang Samuel, kabanatay 30, talata po ay 1 hanggang 4. At nangyari na si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa Siklag. Sa ikatlong araw, ng mga Amalekita ay sumalakay sa timugan at sa Siklag, at sinaktan ang Siklag at sinunog ng apoy. At dinalang bihag ang mga babae at lahat na nandoon, ang maliliit at gayon din ang malalaki. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang pinagdadala at nagpatuloy ng kanilang lakad. At nang si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa bayan, narito sinunog ng apoy at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay pinagdadalang bihag. Nang magagayoy si David at ang bayan na nasa kanya ay naglakas ng tinig at umiyak hanggang sila'y nawalan ng lakas na umiyak. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y mga minamahal kwento ng si King David ay lumayas sa bansa ng Israel because King David, mga minamahal, at that very moment, hindi pa po siya hari. Siya po ay hinahunting, mga minamahal, ng king ng Israel, si King Saul, dahil ayaw ni King Saul na si David ang pumalit sa kanyang trono, sapagkat nasa prediction na po ni Prophet Samuel na si King David o si David rather ang papalit upang umupo sa trono at maging hari ng bansa ng Israel. At ang ginawa ni King Saul para hindi maging hari si David, ito'y kanyang hinanting at gusto niyang patayin. Kaya si King David ay nagtago. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi niya kayang lumaban. Amen? Siya po ay nagtago at umiwas sapagkat alam po niya na si Saul ay inanoint din, linangisan din ng mahal na Panginoon upang maging hari ng bansa ng Israel. Naandyan po yung kanyang respeto, paggalang, pagmamahal sa hari na itinalaga ng Diyos sa kanilang bansa. Although na siya po ay gustong patayin ni King Saul, si King David ay punong-puno ng pag-ibig, ayaw niyang gumanti. Kaya para makaiwas, mga minamahal, na sila'y magpang-abot ni King Saul, nagtago si David. Siya po'y napunta sa Palestine. At nung namatay na po, mga minamahal ko, si King Saul, meron pong nagpadala ng message sa kanya na siya po'y umuwi na, mga minamahal, sapagkat patay na po si Haring Saul. Pero before umuwi, si King David, siya po muna ay dumaan sa kanyang hometown, that is, mga minamahal, town of Siklag. Palakpakan natin ang mahal na po. Yung word na Siklag dyan, that is, hometown ni King David. Amen. From Palestine to Siklag, meron po silang 3 days na journey, mga minamahal, duration ang kanilang travel, almost 3 days, more or less. Sila po ay nag-travel. Amen? Siyempre, within a year, siya po ay nawalay sa kanyang asawa, siya po ay nawalay sa kanyang mga anak, sa kanyang po mga loved ones. Si King David, with his 600 men, mga minamahal, itong 600 men, nakasama ni King David, ito po yung mga faithful na mga soldier sa kanya, mga intimidating soldier, mga minamahal, mga fearless po, mga minamahal na mga sundalo, they are willing to kill, mga minamahal, para kay King David. Yes, masyado silang tapat kay Haring David. Alam po ninyo, mga minamahal, habang sila'y naglalakbay 3 araw before sila makarating sa bansa o hometown nila na mga minamahal town ng Siklag, they are so excited. Siyempre,
halos 1 taon sila'y nawalay sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Kaya sobra silang masaya. Amen. At least, mga minamahal, at last makakauwi na po sila sa kanilang hometown. Ngunit malayo pa sila, mga minamahal. Nakikita na po nila ang town ng Siklag na umuusok. Kinakabahan na sila. Amen. Kung ano ang kanilang dadatnan. Nung sila po'y papalapit na ng papalapit, nakita nila ang buong town ng Siklag, mga minamahal, ay sinunog. Amen? Amen? Yung kanila pong mga asawa at mga anak ay dinalang bihag. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, sobrang sakit, sobrang lungkot ang kanilang nararamdaman. Yung kanilang excitement, mga minamahal, na makita ang kanilang mga loved ones ay napalitan ng sobrang paghinanakit. Amen? Sobrang lungkot, sobrang sakit ang kanilang naramdaman. Amen? Kaya, ang sabi ng banal na Biblia, pagdating po sa verse 4, basahin natin mga minamahal sa English version, then David and his people, the people that were with him, lifted up their voice and wept. At ang sabi ng Biblia, until they had no power to weep. Amen? Sila po ay umiyak. Nung makita nila, mga minamahal, na ang buong hometown nila ay sunog. Ang mga bahay nila ay sunog. Ang mga hayop ay dinalang bihag, mga minamahal. Ang kanilang asawa at mga anak, mga minamahal, ay dinalang bihag. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At alam po ninyo, yung naiwan, yung mga matatanda na lang. Yung mga biyenan nila ang naiwan. Siguro isip-isip ni King David at saka 600 men, bakit yung biyenan ko pa ang iniwan? Sana ito na lang ang dinala. Amen. Dahil sabi pa nga nila, minsan daw yung mga biyenan kontrabida. Hindi naman po lahat. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang daming iiwan, yung mga biyenan pa nila. Amen? At alam po ninyo, sabi ng Biblia, mga minamahal, King David with his men, they loud their voice and they weep. Mga minamahal, they weep until, mga minamahal, hanggang sa wala na po silang lakas, mga minamahal, na umiyak. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, mga minamahal, 600 men, ito po yung mga intimidating warrior, mga fearless warrior, matatapang po ito, buo ang loob, pero umiyak din po sila, mga minamahal. At alam po ninyo, yung kanilang iyak ay pumailan lang doon sa langit. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang gumawa ng himalang kapamaraanan na yung kanila pong mga loved ones, kanila pong asawa at kanilang mga anak ay mabawi po nila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi po, mga minamahal, kabaklaan ang umiyak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong matakot umiyak kung kailangang umiyak. According to the research, mga minamahal, research has found that shedding emotional tears release 2 kinds of chemical in our body. Meron pong chemical na lumalabas sa ating katawan kapag tayo po, mga minamahal ko, ay meron pong emosyon na nararamdaman. That is, emotional tears release 2 kinds of chemical in our body. Amen? At yung chemical na yan, mga minamahal, nagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Mga minamahal, that is oxytocin at saka endorphin. Yung dalawang chemical na yan, kapag lumabas daw po sa ating katawan, mga minamahal, makes people feel good and make also ease both physical and emotional pain, mga minamahal. Nagkakaroon tayo ng magaan na pakiramdam every time na tayo po'y umiiyak. Say amen. Yung sang-ayon po sa aking sinasabi, magsabi po ng amen. Di ba? Every time na tayo po'y umiiyak, kapag pinipigil natin ang ating pagluha, ang ating sarili, na hindi umiiyak, nararamdaman natin yung bigat sa ating mga puso. But every time, mga minamahal, tears shedding in our eyes, nararamdaman po natin, mga minamahal ko, yung mga minamahal is both physical and mga minamahal, emotional pain. Nararamdaman natin yung kaginhawaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And that chemical makes people feel good. Every time na yung fluid na yan ay lumalabas sa ating mga mata, ang nararamdaman po natin ay kaginhawaan.
ang nararamdaman po natin ay gaan. Ang nararamdaman po natin ay kapanatagan. Ang nararamdaman po natin, mga minamahal ko, ay panibagong mga minamahal kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lumuluwang yung ating pakiramdam. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng 1 Samuel chapter 30 verse 4, sila po ay umiyak. Sabi ng Tagalog, nang magkagayon si David at ang kanyang bayan na nasa kanya, ay naglakas ng tinig at umiyak hanggang sila'y nawalan ng lakas na umiyak. Naubos na po yung kanilang luha sa grabing kapighatian at pag-iyak. Ngunit mga minamahal, ang Panginoon ay nalugod at naluwalhati sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito in this way, crying ko, mga minamahal, can help reduce pain and promote a sense of well-being. Yung ating pong pag-iyak, mga minamahal, ay nakakabawas ng ating sakit na nararamdaman. Kaya ito po yung nakakatulong, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Psalm chapter 126, verse 5, after verse 6. Basahin natin ang Biblia. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanata 126, at ang talata ay 5 hanggang 9. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay nagsisiani ng may kagalakan. Siya'y lumalabas at umiiyak at nagdadala ng binhing itatanim. Siya'y di sasalang babalik ng may kagalakan. Nadala ang kanyang mga tangkas. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, they that sow in tears shall reap joy. Ang sino mang nagtatanim, mga minamahal, sa pagluha, sabi ng Tagalog, mga minamahal, ang sabi rito, Psalm chapter 126 verse 5 after verse 6, sila na naghahasik ng may pagluha ay magsisiani ng may kagalakan. Amen? Shall reap joy. Those who sow in tears shall reap in joy. Sila po ay aani ng kagalakan. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, nung pagtatanim na may pagluha, tayo po ay mga minamahal, nabubuhay, naglilingkod, gumagawa ng anumang mga bagay na merong pagpapakumbaba, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang pagluha ay tanda po ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay, mga minamahal, umiyak, siguraduhin mong may luha ka. Sapagkat meron pong umiiyak na walang luha. Meron bang umiiyak na walang luha? Dahil ang patunay, ebidensya, na ikaw ay umiiyak kung meron kang luha. Kapag sinabi mong umiiyak ka at wala kang luha, mga minamahal, mukhang hindi po ka panipaniwala. Say amen. Say amen. Kapag umiyak ka, tiyak yun na may luha ka. Everybody shout, praise the Lord. At kapag umiyak ka, na meron pong pagluha, sabi ng Biblia, they shall sow in tears, shall reap in joy. Kapag ikaw ay umiyak na meron pong pagluha, sabi ng Biblia, mga minamahal, aani ka ng kagalakan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang ating mga pagluha ay papalitan ng kagalakan. Ang ating pagluha ay papalitan ng kasayahan. Dito sa lupa, punong-puno ka ng kadalamhatian, mga minamahal. Amen? Punong-puno ka ng problema, punong-puno ka ng suliranin. Kaya't ang ginagawa ng iba, mga minamahal, sa sobrang hirap, mga minamahal ng kanilang mga buhay dahil yung mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nakakalungkot ang kanilang buhay. Amen? Ngunit tayo po na mga anak ng Diyos, kapag tayo po'y umiiyak tayo, mga minamahal, dahil nagpapakumbaba tayo sa ating mahal na Panginoon, ng ating mga panalangin ay tugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, they shall sow in tears, shall reap in joy. Kaya't huwag tayong, mga minamahal, matakot. Amen? Huwag tayong manghinayang sa pag-iyak. Kapag kailangan nating umiyak, mga minamahal, iiyak po natin yan sa ating mahal na Panginoon. Because they shall sow in tears, shall reap in joy. Sometimes, the deepest form of prayer is, mga minamahal, tears. And a kind of prayer without a word but full of tears, yan po yung epektibong panalangin na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes the deepest form of prayer, mga minamahal, is tears. Amen?
Meron pong mga minamahal, pinakamainam na mukha ng ating pong mga pananalangin, mga minamahal, walang iba po kundi yung ating pagluha. At ang mga luhang ito ay iniipon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga luha at pag-iyak ng mga banal ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga luha at pag-iyak ng mga taong matutuwid, ito po ay mahalaga sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, yung pinakamainam na mukha ng pananalangin ay walang iba kundi yung pagluha. At ang sabi rito, mga minamahal, a prayer, mga minamahal, a kind of prayer without a word, but full of tears. Ito po yung panalangin na kinalulugdan ng Panginoon. Yung tayo po'y nagpipray, amen. Pero mga minamahal, wala tayong yung prayer with tears, tapos wala tayong binabanggit, walang salitang lumalabas, walang kataga na lumalabas sa ating mga labi. Mga minamahal, yan daw po ay pagluha na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. The prayer with tears, mga minamahal, is become sweet incense of prayer. Amen? Yung pagluha, yung panalangin na mayroon pong pagluha, yan po ay isang mabangong samyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano pala ay manalangin at sa iyong panalangin ikaw ay iiyak, everybody shout praise the Lord. Amen. Yung tears kasi, mga minamahal, amen, ang ibig po sabihin yan, sincero ka sa iyong panalangin, kaya ikaw ay umiiyak. Amen? Kapag manalangin kang walang pagluha, ang panalangin mo ay mababaw. Say amen. Kapag ang panalangin mo ay walang pagluha, ang panalangin mo'y gasgas. Kapag ang panalangin mo ay walang pagluha, ang panalangin mo, mga minamahal, ay hindi makakarating sa ating pinakamamahal na Panginoon. The most effective prayer is a prayer with tears. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon, mga minamahal ko, ni King Hezekiah, si King Hezekiah, winarningan ng Diyos na siya po ay mamamatay na. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Before siya, mga minamahal, dapat sana ay mamamatay na siya dahil ang Diyos ay concerned sa kanya dahil faithful po si King Hezekiah. Kaya before siya mamatay, mga minamahal, winarningan siya ng mahal na Panginoon na King Hezekiah, ihanda mo ang iyong buong sambahayan sapagkat sa araw na ito ay mamamatay ka na. Basahin natin sa Tagalog, 2 Kings chapter 20, verse 1 after verse 5. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang mga hari, kabanatay 20, mga talatay po ay 1 hanggang 5. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nananalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo nang mabuti sa iyong paningin. Praise the Lord. At may dalisay na puso at gumagawa ng mabuti sa iyong paningin. At sa Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakalooban ng bayan, nang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka. Sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. He was mga minamahal dying. Amen? Ngunit ang mahal na Panginoon ay nag-bless sa kanya at si King Hezekiah dapat ay mamamatay na po sana. Sabi ng banal na Biblia, inutusan ng mahal na Panginoon si Prophet Isaiah na anak ni Amos na siya po'y pumaroon, mga minamahal, sa bayan ni Hezekias at sabihan niya si Hezekias na ikaw ay maghanda dahil ikaw ay mamamatay na. Siyempre, kapag ikaw ay sabihan ng ganun,
mga minamahal, matatakot ka, mag-aalala ka dahil kawawa naman, paano ang iyong asawa, paano ang iyong mga anak, paano ang kaharian, mga minamahal, paano ang iyong bayan. Ngayon, yes, si King Hezekias, mga minamahal, siya po ay nalungkot. Sino nga ba naman ang magiging masaya kung sasabihin kang ngayong araw mamamatay ka na? Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kaya si King Hezekias ay sobrang nalungkot. At ang sabi ng verse 2, mga minamahal, nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, mga minamahal, King Hezekiah reminded the Lord, kanya pong pinaalalahanan ng Panginoon na Panginoon, ako'y isang taong mabuti. Lumakad ako sa harap mo ng may katotohanan. Taglay ko ang dalisay na puso. Gumawa ako sa iyong kalooban. Nagpuri ako sa iyo, Panginoon. Mga minamahal, King Hezekiah reminded the Lord. Kanya pong pinaalala sa mahal na Panginoon na, Lord, batid mo na ako'y lumakad sa iyong kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pong malaking credential po natin bilang isang lingkod ng mahal na Panginoon kapag tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nagpupuri, that is our credential. Isa pong heavenly investment natin, mga minamahal, sapagkat every time na tayo nagpupuri, every time na tayo nananalangin, every time na tayo nagbibigay ng ating mga ikaput-handog, tayo po'y humahayo at nangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. We are investing spiritually. Nag-i-invest tayo, mga minamahal, ng kayamanan. Mga minamahal, hindi dito sa lupa, kundi kayamanan doon sa langit. Sapagkat ang sabi ng Biblia, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat ang kayamanan dito sa lupa ay nananakaw. Ang kayamanan dito sa lupa ay nasisira, nabubulok, ngunit ang kayamanan doon sa langit ay mananatili magpakailan-kailan paman. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya remind ni King Hezekiah ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ngayong araw mamamatay ka na. Natakot si King Hezekiah. Ibig sabihin, ayaw pa niyang mamatay. Everybody shout, praise the Lord. Sino ba naman ang gustong mamatay na isa kang hari? Maganda ang iyong kalagayan, masarap ang iyong pagkain, magagara ang iyong damit, lahat ng gusto mo ay pwede mong maangkin dahil ikaw ay hari. Amen? Siguro kung si King Hezekiah ay punong-puno ng problema, punong-puno, mga minamahal ko ng mga suliranin, amen, magulo ang kanyang buhay, siguro matutuwa siya kung siya'y mamamatay na. Pero si King Hezekiah, he was a king, mga minamahal of Israel, kaya para sa kanya ayaw pa niyang mamatay. Amen? Nag-pray siya sa mahal na Panginoon. He reminded the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yan yung paggawa natin sa kalooban ng Panginoon. That is our credential. Nag-i-invest tayo spiritually na pwede nating i-remind ang mahal na Panginoon, Lord, may sakit ako ngayon. Pero mahal na Panginoon, naalala mo na ako'y gumawa sa kalooban mo. Ginanap ko ang salita mo. Tumulong ako sa gawain mo, nagtapat ako sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya't ako'y nagsusumamo, pakinggan mo ang aking panalangin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, idinalangin, mga minamahal ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung papaanong ako'y lumakad sa harap mo. Alalahanin mo, Panginoon, kung papaanong ako'y lumakad sa harap mo. Katotohanan at may dalisay akong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak, mga minamahal, ng kawasa, umiyak ng mainam si King Hezekiah sa ating mahal na Panginoon dahil ayaw pa niyang mamatay. Gusto niya idugtungan pa ng Panginoon ang kanyang buhay. Iniisip niya siguro kanyang asawa at mga anak, ang buong kaharian ng bansa ng Israel, kaya't ayaw pa niyang mamatay. Siya'y umiyak ng malalim na pag-iyak, umiyak ng kawasa, umiyak ng mainam. Sabi ng banal na Biblia, narinig ng Panginoon ang kanyang panalangin na may pagluha. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ano pong ginawa ng Diyos? Habang si Prophet Isaiah ay palabas sa ganghaan, mga minamahal ng bansa ng Israel, ng kaharian ng Israel, kinausap siya ng Panginoon, Isaiah, bumalik ka kay Hezekias, sabihin mo sa kanya na ang kanyang pag-iyak na may pagluha ay nakapagbigay lugod at luwalhati sa akin.
Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya't kung meron tayong problema, meron tayong kabigatan sa buhay, meron tayong suliranin, nagigipit tayo, napapagod tayo, nahihirapan tayo, mga minamahal, umiyak tayo sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ginawa, mga minamahal ni King Hezekiah, siya po'y nanalangin at umiyak na merong pagluha. At ang sabi ng mahal na Panginoon, ang iyong iyak at daing na may pagluha ay nakaabot sa akin. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, balikan mo si King Hezekiah at sabihin mo sa kanya, mga minamahal, ang kanyang panalangin ay nakapagbigay lugod sa akin. Nahipo ang puso ng mahal na Panginoon nung si King Hezekiah ay umiyak sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo, dapat sana ay mamamatay na siya, pero dahil nalugod ang Panginoon, in-extend ng Diyos another 15 years ang buhay, mga minamahal, ni King Hezekiah. Ganoon ka-powerful yung ating pag-iyak, yung ating mga minamahal, pag-iyak na mayroong pagluha. Ganoon ka makapangyarihan. Ganoon nahihipo ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ayaw ng Diyos, mga minamahal ko, yung mga panalangin ng mga mabababaw. Ayaw ng Panginoon ng mga panalangin ng mga gasgas. Hindi po yan makakahipo sa puso ng Panginoon. Kung gusto ninyong mahipo ang puso ng Panginoon at bigyan ng katugunan ang inyong mga dalangin at mga daing, umiyak kayo na mayroong pagluha sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, tears are a gift of grace from God and their fruit is always joy. Amen. Isa pong hiyas. Everybody shout, praise the Lord. Si Prophet Jeremiah is a weeping prophet. Amen. Weeping prophet. Iyakin si Prophet Jeremiah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At masyado pong malambot ang kanyang puso. Sabi na nga kayo nabasa, yung taong iyakin, may mabuting puso. Tama po ba? Yung iyakin na tao, merong mabuting puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In Genesis chapter 21, verse 14 and 18. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanata ay 21, talata ay 14 hanggang 18. At nagbagong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat at ang bata at siya ay pinapagpaalam at siya'y nagpaalam at nanggala sa ilang ng Berseba at naubos ang tubig sa bangang balat at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mga mabababang punong kahoy at yumaon at naupo sa tapat niya na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata, at naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, na ano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya sa iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y kwento ni Agar at ang kanyang anak. Si Agar ay alipin ni Sarah. Sino si Sarah? Si Sarah, siya po yung asawa ni Abraham. Naunawaan po? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil si Sarah ay baog, praise the Lord, gusto niyang magkaanak, pero baog si Sarah. Kaya ang ginawa niya, para magkaroon siya ng anak, yung kanyang alipin na si Agar ay kanyang ibinigay, mga minamahal, kay Abraham para sipingan ni Abraham at si Agar ay magkaanak. At ang anak ni Agar ay magiging anak, mga minamahal ko, ni Sarah. Para, mga minamahal, maibangon siya sa kanyang kadustahan, sa kanyang kahihiyan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Nanganak si Agar dahil sinipingan siya ni Abraham, nanganak si Agar. Ngunit alam po ninyo, si Agar ay nagkaroon ng pride. Everybody shout, praise the Lord. Nung siya po ay magkaanak na, kanya pong tinatawanan, kanyang kinukutya, mga minamahal ko, si Sarah na kanyang Panginoon.
Dahil siya po ay nagkaanak na mula mga minamahal kay Abraham, nagkaroon siya ng pride, nagmalaki siya, nagmayabang siya, nagmapuri siya sa kanyang sarili, na siya po ay nagkaanak, mga minamahal, at ang kanyang anak na taglay ay anak ng kanyang Panginoon na si Abraham, kaya't kanyang pinagtatawanan si Sarah, kanyang kinutya, mga minamahal si Sarah, dahil si Sarah ay baog. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Nagalit si Sarah. Ang sabi ni Sarah kay Abraham, magpili ka. Si Agar, na aking alipin o ako. Siyempre, pinili ni Abraham si Sarah dahil yun ang kanyang legal, mga minamahal na asawa, at yun ang kanyang asawang bigay na galing sa mahal na Panginoon. Ang ginawa ni Abraham, pinalayas niya, pinaalis niya si Agar kasama nung bata, ang pangalan ng bata ay Ismael. Amen. Ngunit pinabaunan niya ito ng pagkain at tubig. Everybody shout praise the Lord. Habang naglalakbay si Agar at ang bata na si Ismael na anak ni Abraham, kumakain sila, umiinom hanggang maubos ang pagkain at ang tubig. Wala na silang makain. Wala na silang tubig. Saan sila naglalakad? Sa gitna ng disyerto. Everybody shout praise the Lord. Dumating ang punto na gutom at uhaw na sila. Si Agar, mga minamahal, bilang ina, hindi niya kayang makita na mamatay ang kanyang anak. Siyempre, sino ba naman ang ina na mga minamahal, kakayanin na makita ang kanyang anak na si Ismael ay unti-unting mamamatay sa gutom at sa uhaw. Praise the Lord. Ano po ang kanyang ginawa, mga minamahal, nung nakikita niya na dying na si Ismael dahil walang pagkain, walang tubig, uhaw at gutom, kanyang ilinapag sa lupa si Ismael at umalis, mga minamahal, doon sa malayo dahil ayaw niyang makita, mga minamahal, na si Ismael ay mamamatay. Iyak ng iyak si Sarah, o rather si Agar, dahil sa kadalamhatian, sa hirap na kanyang nararamdaman, dahil wala siyang choice, wala siyang paraan na naiisip para mabuhay si Ismael. Siya po'y lumayo, ang kanyang layo ay kasing layo ng hulagpos ng pana. Siguro mga 50 meters ang layo. Ganun po ba, yung hulagpos ng pana? It's either siguro mga 50 meters. Lumayo siya dahil ayaw niyang makita na mamamatay yung kanyang anak na si Ismael. Ngunit si Ismael, mga minamahal, ay umiiyak din kung paano umiiyak ang kanyang ina, mga minamahal na si Agar. Sabi ng Panginoon, mga minamahal, isang anghel, ginising, mga minamahal ko si Agar. Ang sabi ng anghel, Agar, bumangon ka, pagkat ang iyong anak ay bubuhayin ng Panginoon. Ang kanyang hikbi, ang kanyang iyak ay narinig ng ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Narinig ng Panginoon ang iyak ng bata. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Masyado pong makapangyarihan ang iyak ng bata. Maniwala po kayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Masyadong makapangyarihan ang iyak ng bata. Itong mga children's choir na ito, amen, ang kanilang puso ay sariwa. Ang kanilang puso ay walang bahid ng dungis. Ang kanilang puso ay malilinis. Kaya't kapag ang bata ay magpuri at umawit sa mahal ng Panginoon, ang kanilang papuri ay paiilan lang sa luklukan ng Diyos at makakahipo sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya't akayin natin yung ating mga anak every Friday. Dalhin natin para dumalo sila at makakanta sa ating children's choir, mga minamahal, at umawit sa mahal na Panginoon. Every Sunday, amen, dalhin natin ang ating mga anak sa gawain ng mahal na Panginoon upang ang ating mga anak ay makaawit sa mahal na Panginoon, makahipo sila at makapagbigay luwalhatit lugod sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masyadong powerful, masyadong makapangyarihan ang iyak ng sanggol. Ang iyak ng mga bata ay totoong makapangyarihan. Bakit? Dahil ang kanilang puso ay walang bahid ng kasalanan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang iyak ng bata ay pumailan lang sa luklukan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa anghel, mga minamahal, inutusan niya si Agar na huwag umiyak. Alam po ninyo, sa isang gilid may bumukal, mga minamahal, na tubig. Nakainom si Sarah o si Agar at nakainom din, mga minamahal, ang bata at ang bata ay nabuhay. Last verse po, mga minamahal. Psalm chapter Aklat po ng Salmo, ang kabanata ay 34, versikulo 15 hanggang versikulo 17. Amen. Dito po sa aklat mga awit, kabanata ay 34, mga talata po ay 15 hanggang 17. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig
sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. When the righteous cry, the Lord hear it. Kapag umiyak ang matuwid, kaya napakasarap lumakad sa kalooban ng Diyos. Kahit minsan pinagtatawanan tayo ng tao dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, wala tayong pakialam dahil nabubuhay tayo hindi para magbigay papuri at lugod sa tao, kundi magbigay papuri at lugod sa mahal na Panginoon. Wala tayong pakialam kahit pagtawanan nila tayo. Wala tayong pakialam kahit anong sabihin nila sa atin. Ang importante at mahalaga para sa atin, yung makasunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil alam natin, ito po ang buhay na kapakipakinabang, ang mabuhay tayong nakapagbibigay luwalhati at papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 15, mga minamahal, the eyes of the Lord are upon the righteous, always. Palagi po, ang mata ng Panginoon ay nakatutok sa mga taong matutuwid. Amen? Kapag lumakad kang matuwid, lumakad ka sa kalooban ng Panginoon, the eyes of the Lord are always upon the righteous. Amen? Pero pag nagkakasala ka, lumilingon ang mahal na Panginoon. Ayaw niyang nakikita na ikaw ay lumalangoy sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na nakikita ka na ikaw ay nagkakasala. Ayaw ng Panginoon na nakikita ka na ikaw ay gumagawa ng karumihan. Ngunit kapag lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, the eyes of the Lord are always upon the righteous. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, in His ears are always open unto their cry. Palaging bukas ang pandinig ng Panginoon sa kanila pong mga iyak, yung pag-iyak na merong pagluha, palaging bukas ang pandinig ng mahal ng Panginoon. Alam din niyo, minamahal, kapag tayo pong lumalakad sa kalooban ng Panginoon, matuwid na gumaganap sa kanyang kalooban, kapag tayo nasasaktan din ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo po ay pinipersecute, kapag tayo po ay pinagtatawanan, kapag tayo po ay inaapi dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, huwag tayong magalit. Iiyak natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil every time na tayo po'y umiiyak, the eyes of the Lord are always open sa ating pong mga pag-iyak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi rito sa verse 17, the righteous cry, and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles po, mga minamahal. Kapag umiyak ang matuwid, ang Panginoon ay nakikinig. Naalala ko po, mga minamahal, isang buhay na patotoo at pagkatapos ng ating testimony, tayo po'y umawit na po sa mahal na Panginoon. Isa pong adults choir na kapatiran sa Maynila. Yung first baby niya ay ipinanganak niyang normal dahil mainit po siya, although na hirap siyang manganak. Ang mga doktor ay sinasabihan siyang i-CS na lang para mailigtas ang bata dahil siya nahihirapan. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang kainitan sa paglilingkod, hindi po siya nagpasisaryan. Mga minamal ng ibabaw ang kanyang pananampalataya na siya'y normal na mga anak dahil sa Diyos walang imposible. First baby niya, nailuwal niya ang kanyang baby ng ligtas. Walang CS, normal ang kanyang pagpapanganak. Siya po isang adult choir, mga minamal mainit na naglilingkod. Amen. Second baby niya, mga minamahal, hirap din po siyang manganak. Nag-advise ang mga nurses, ang mga doctors, mga minamahal ng ospital na i-CS na lang. Ngunit sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ako magpapa-CS dahil alam ko kung paano ang ilang mga kapatiran ng palataya na sa'yo walang mahirap. Sila'y nanganak ng normal, manganganak din ako ng normal sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor. Siya po'y nanganak ng normal, second baby niya. Patuloy siyang nagpagamit. Ngunit alam po ninyo, tumating yung point na siya po ay nanlamig. Kaya't nakakatakot bilang Kristiyano kapag tayo po'y malamig. Dahil iiwanan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa panahon ng pangangailangan. Ang tulong ng Diyos, mga minamahal, ay magiging mabigat kapag mapabayaan natin ang ating mga tungkulin at mga gampanin. Siya po ay
natisod, mga minamahal, dahil siya po ay na-rebuke, nasaway po siya, naturuan po siya ng mga elder ng church, nagdamdam po siya. Amen. Hindi po niya nakayanan yung pagtuturo, yung pagtutuwid, sapagkat kapag ginagamit tayo sa gawain ng Diyos, merong pagdidisiplina, minamahal, merong pagtuturo, merong pagsaway, merong pagtutuwid. Ang layunin dito ay upang tayo po'y matuto at lumago at maging kaaya-aya sa harapan ng mahal ng Panginoon. Hindi tayo sinasaway dahil gusto tayo masaktan. Sinasaway tayo dahil ang layunin ay matuto tayo gumanap sa kalooban ng Diyos. Hindi po niya nakaya yung saway. Nanlamig po siya. Hindi na po siya nagpagamit. Hindi na po siya dumalo sa gawain ng mahal ng Panginoon. Ayaw niya lang maglingkod. Ganun lang kadali, binitiwan niya yung kanyang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, mga minamahal. Hindi na po siya dumalo. At that time, buntis po siya sa kanyang pangatlong baby. Amen. Bunga ng kanyang panlalamig, bunga ng kanyang kapabayaan, bunga ng kanyang pride. Dahil kapag hindi ka magpaturo, may insulto ka sa turo, may pride ka kapatid, mataas ang iyong ego, masyado kang mapagpaimbabaw dahil ayaw mong magpaturo. Ganun ang nangyari sa kanya. Siya po'y binitawan niya ang kanyang tungkulin bilang mag-aawit. Amen. Yung kanyang dalawang anak na children's choir, hindi na rin makakanta dahil mga minamahal, ayaw na silang payagan ng kanilang mama. Dahil yung first baby niya, second baby niya, malalaki, mga children's choir na po. Alam ninyo, mga minamahal, bunga ng kanyang panlalamig. Siya po ay buntis ng anak. Third baby niya, dahil kulang na po siya ng pananampalataya, siya po'y natisod na, siya po'y nanganak ng hindi normal, na CS po siya, mga minamahal, na cesarean po siya, yung kanyang pangatlong baby, dahil hindi na po siya dumadalo, kulang na po siya ng pananampalataya sa Panginoon, nahiwaan siya, mga minamahal, na cesarean siya. Amen? At alam po ninyo, dahil siya lang po mag-isa sa kanilang bahay, tatlo na ang kanyang anak, ang kanyang mister ay nagtatrabaho, lahat ng gawaing bahay ay kanya. Amen? Not knowing, yung kanyang hiwa, yung kanyang tahi, mga minamahal, ang akala niya ay magaling na, dahil magaling na sa labas, yung pala, sa loob ay sariwa pa. Masyado niyang inabuso, nagbuhat ng mabibigat. Yung kanyang tahi, mga minamahal ko, ay muling na nariwa ang sugat, hanggang sa ibabaw, nanumbalik ang sugat, unti-unti nang nabubulok yung kanyang tahi, mga minamahal. Ayaw niyang sabihin sa kanyang asawa, dahil mga minamahal, ang gagawin ng kanyang asawa, dadalhin sa doktor. Nung time na siya po'y naghihirap na, naaalala niya ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Naaalala niya na ang ating mahal na Panginoon. Naaalala niya na yung kanyang pagkukulang. Naaalala niya na yung kanyang pagkakasala, mga minamahal. Siya po'y nagsisisi na sa mahal na Panginoon. Lord, patawarin mo ko. Alam ko ako'y nagkulang, ako'y nagkasala. Kahabagan mo ko sa oras na ito. Mga minamahal, at very moment, ayaw niya magsabi sa kanyang asawa, dadalhin sa ospital. Ayaw niyang magpadala sa ospital dahil alam niya ang Diyos dakilang manggagamot. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang mahirap, mga minamahal. Amen. Pagtatawanan siya ng kanyang mga in-laws. Alam po ninyo, umaalis ang kanyang asawa ng madaling araw, umuwi ng gabi. Walang kamalay-malay yung kanyang husband ng kanyang tahi, mga minamahal sa kanyang pagpapanganak, mga minamahal ay nabubulok na. Pag-uwi isang gabi ng kanyang beloved husband, nagtataka siya, bakit ang baho ng buong kwarto na parang patay na daga? Yung pala yung sugat ng kanyang beloved wife, nabubulok na po, minamahal. Amen? Hinahanap ng kanyang beloved husband kung nasaan ang maamoy. Ilalim ng cabinet, ilalim ng kama, wala siyang makitang patay na daga. Nung siya po ay lumapit sa kanyang beloved wife, kanyang tinanggal ang kumot, mga minamahal, yung puting damit ng kanyang beloved wife, ay puno ng dugo at puno ng nana, mga minamahal, dahil yung sugat ng kanyang beloved wife, mga minamahal ko, ay nagnanana na po, mga minamahal. Pasintabi po sa mga kumakain, bigla niyang kinausap ang kanyang beloved wife na magpadala sa ospital. Ang sabi ng kanyang beloved wife, sweetheart, kung ako'y mamamatay, ayaw kong mamatay sa ospital. Nakakahiya sa mahal ng Panginoon kung ako'y mamamatay dito na lang. Kung ako'y bubuhayin ng Diyos, alam ko bubuhayin ako ng Panginoon. Galit ang kanyang asawa, ang kanyang mga in-laws, dahil ayaw niyang magpa-ospital. Sabi ng kanyang beloved, mga minamahal husband, bahala ka kung anong gusto mo. Umalis ang kanyang beloved husband, nagtrabaho. Pagkagabi, mga minamahal, hirap na siya. Siya po'y
naghihingalo na, mga minamahal, siguro nalalaso na siya nung nana na nandoon sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, yung kanyang dalawang anak na children's choir, tinawag niya yung dalawang bata. Ang sabi niya, anak, lumuhod kayo, umawit kayo sa mahal ng Panginoon. Tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon, umawit tayo sa Diyos. Yung dalawang bata lumuhod sa harap ng kanilang beloved nanay. Ito po yung sinasabi ko ng iyak ng sanggol ay makapangyarihan sa harapan ng Diyos. Umiyak yung dalawang bata ng puri, umawit. Yung mga children's choir song, nakabisado nila. Yun ang kanilang inawit, yun ang kanilang kinanta sa mahal ng Panginoon. Habang sila nagpupuri, yung dalawang bata na puspos, yung nanay nila na puspos din, mga minamahal, grabing tremble, grabing puspusan. Mga minamahal, habang sila'y napupuspos, wala namang pong buwan, pero doon sa bintana, bigla pong suminag, mga minamahal, yung napakaliwanag na sinag, doon sa ating beloved sister, sa tapat ng kanyang sugat, doon po tumama yung napakaliwanag na sugat o sinag, mga minamahal, at tumama doon sa ating beloved sister, habang siya po'y napupuspos, yung mga nana, mga minamahal, sa kanyang sugat ay nagtalsikan, mga minamahal, grabing tremble. Hindi po niya mapigilan ang grabing mga minamahal pagyanig ng kanyang katawan. At alam po ninyo, mga minamahal, sa pagkatapos ng kanyang kapuspusan, so sobrang pagod, siya po ay nakatulog, mga minamahal, inassist siya ng kanyang mga anak, inihiga, ibinalik sa kama, siya po ay nakatulog ng napakasarap na pagtulog. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, ang inyong mga iyak ay nakaabot sa akin, nakapagbigay lugod sa akin. Pagising niya ng umaga, mga minamahal, ang unang-una niyang tiningnan yung kanyang sugat, gulat na gulat siya dahil yung kanyang sugat ay tuyong-tuyo na po, mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't kung tayo po'y napapagod na, mga minamahal, kung tayo po ay nahihirapan na, nung tayo po ay nabibigatan na sa mga problema, wala tayong ibang gagawin kundi umiyak. Bakit po uminamahal? The cry of the righteous, the Lord hear it. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Ang mga iyak ng matutuwid ay pinapakinggan ng mahal na Panginoon. I-claim natin na tayo matuwid na lumalakad sa kalooban ng Diyos. At ang ating mga pag-iyak ay pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ialay natin ang awiting ito sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagpala. Kailanman hindi natin pinagsisihan na nakilala natin ang mahal ng Panginoon. Dahil sa panahon ng ating mga kagipitan, meron tayong Diyos na malalapitan. Awitan natin ang ating mahal ng Panginoon sa oras nito. Luwalhatiin natin ang pangalan ng Diyos. Lagi kong nadarama, Yes, kahit Lord. ako'y nag-isa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y kagalay ko na ang pangako mo buhay na walang hanggan. Minamahal, ano man ang kabigatan nating hinaharap, Lagi kong ilapit natin ito sa Panginoon. Iiyak natin sa mahal ng Panginoon. Ang Diyos ang maglulutas ng ating problema. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang kikilos. ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mo buhay na walang hanggan. Sabay-sabay tayong umawit. Hallelujah. Hindi kita ipagpapalit, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag na magbago, sa pagsunod ko sa'yo di kita ipagpapalit, O Panginoon. Pagkat iyong katapatan sa harap
sa buhay ko, ika'y muna. Kahit na may pagsubok pa, ang panalangin ko sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon nalagay ko na ang pangako ko'y buhay. Hallelujah! Shout! Shout! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to Jesus! Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat tukilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating mga pagsubok sa buhay mo, paghawakan ko lang ang iyong pagyabuhay. Di kita ipagpapalit. O Panginoon, kailangan ko'y magkakabago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Lord, O Panginoon, magkakakilang iyong katapatan. awitan natin ang bayan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ating purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ka, mga Panginoon. O Panginoon, dalangin ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, magkakakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating ang pagsubok sa buhay mo. Yes, Lord. Ang hawakan ko ang dakilang mga tuwan. Di kita ipagpapalit. Napakabuti mo, O mahal na Panginoon. Panginoon, Hindi ka namin ipagpapalit. Patuloy ka namin kinibigin. Patuloy ka namin pinalikuran. Habang kami nabubuhay, habang kami ay nagkasama kami maingat, Panginoon, iaalay namin sa iyo ang papuri. Luluwalhatiin ka namin, awitan ka namin sa harapan. Hallelujah, hallelujah. O di kita ipagpapalit. O Panginoon, kailangan ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, magkakakilang ang iyong katapatan sa habang panahon. di kita Ipagpapalit. O Panginoon, kailangan ko'y Hallelujah. pagsunod ko sa'yo, Di kita ipagpapalit. O Panginoon, magkakakilang iyong katapatan. Di kita ipagpapalit. O Panginoon, kailangan ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita
pagmamali. O Panginoon, pagkat nagilang iyong nakatapatan sa habang Yes, Lord. sa habang panahon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa habang Tayo ba'y manalangin sa oras nito? Sabi ng banal na Biblia, when the righteous cry, the Lord hear it. Alam ng Panginoon ang iyong pinagdadaanan ngayon. Alam ng Panginoon kung anong problema mo. Alam ng Panginoon kung anong bigat na iyong pasan. Alam ng Panginoon kung anong suliranin mo. Ano ang pangangailangan mo, mga minamahal. Wala tayong ibang gagawin kundi iyak sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, para sa atin napaka-imposible. Ngunit sa Diyos ay walang imposible. Para sa atin napakabigat. Ngunit sa Diyos walang mabigat. Para sa atin napakahirap. Pero sa Panginoon walang mahirap. Iiyak lang po natin sa Panginoon. Minamahal, tayo po'y sama-sama munang manalangin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, at inidulog sa Diyos ang ating po mga pangangailangan. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit sa mga oras nito. Kami po'y narito sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Alam mo po ang aming po mga pangangailangan, ang aming po mga dalangin. Alam mo po ang asam ng aming mga puso. Batid mo ang mga kabigatan ng aming mga pasaan, maging ang mga suliranin na aming mga kinakaharap. Sa ganang amin, wala kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Ngunit kami dumudulog, umiiyak ng may kalakip na pagluha. Pagkat alam namin, mahal na Panginoon, ang iyong puso ay malambot. Hindi ka bingi sa mga panalangin ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng katugunan ng aming mga panalangin sa pangunang panalangin ng aming malapastor. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. As a point of contact, minamahal, abang ramdam natin ang presensya ng Diyos, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo. Mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, sa mga live webcast viewers, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sama-sama tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kahabagan mo't kawaan ang bawat iya sa amin. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos, at ito'y ipatong mo, mahal na Panginoon, sa aming mga ulo. Leading prayer for beloved honorable pastor, and against sickness be healed, infirmities cast out, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Anumang karamdaman, gumaling, anumang problema, malutas, sa pangalan ng Jesus. And against of sickness, diseases, naman sa doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness be healed, naman sa leukemia, cancer, TB, diabetes, mahal na Panginoon, naman sa asthma, sa pangalan ng Jesus, mga panghihina, panlupaypay, demonyong pananamig, demonyong pag-aalinlangan, demonyong pagkabahagi sa aming puso't kaisipan, cast out right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon sa oras nito. Minamahal, tayo po natin tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Minamahal. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times. Minamahal, ating pong purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.